Andito tayo ngayon guys sa Paayahayan sa Bulod. Dito kitang-kita lang yung kabuuan ng Mayon Volcano. Dito pala to matatagpuan guys sa sa Tabaco City, sa May Ligaw. Then bago kayo pumasok dito sa Paayahayan sa Bulod, meron ditong entrance. May tindahan na rin para pag papasok kayo, pwede kayong magbaon ng mga makakain sa loob. At pagdating nga namin dito sa lugar na to, marami na palang nandito na mamasyal. May mga palabas at papasok dito sa sa location na to. Pasok na tayo guys. Located nga pala itong Paayahayan sa Bulod, dito lang sa Barangay Amtik sa Bluyon, Ligaw. Malapit lang ito dito sa location namin dito sa Tabaco. Kasi yung location namin dito is nasa Oras, Tabaco. Siguro mga nasa 30 minutes lang yung biniyahe namin simula dun sa bahay namin going dito. So kung may plano kayo na mag-overnight dito, hindi mo na problema yan kasi ready na dito yung mga bahay kubo na pwede nyo pong tuluyan. So kahit magdamagan, meron kayo ditong matutuluyan. May mga kubo dito guys. So pag halimbawa gusto nyong mag-rent dito ng kubo, meron sila ditong ino-offer. Mura lang dito yung yung rent ng kubo nila. Kaya kung naghahanap kayo guys ng magandang lugar na pwedeng pag-stayhan na bukod sa nakaka-relax ay panigurado, pasok ito sa budget nyo. Yan. Dito tayo sa loob. Meron ditong watawat ng Pilipinas. So overlooking talaga dito guys yung Mayon Volcano. Amaze nga ako dito nung andito na ako sa pinakaloob nito kasi talagang tanaw na tanaw mo dito yung yung kalakhan ng buong Mayon. Napaka-peaceful ng ng lugar na to. Ang lamig ng hangin, ang ganda ng tanawin, sigurado talaga mawawala yung problema kung sakali man na may dinadala ka. At bukod sa Mayon na nakikita natin dito guys, ay napakalapit pa pala nito sa sa Mount Masaraga. Kaya tara, samahan mo ako at ipapasyal kita dito sa loob ng lugar na to. Libutin natin ang bawat sulok nito. At take note pala guys, yung entrance pala dito ay nagkakahalaga lang ng 10 piso bawat tao. Napakamura, kaya sulit na sulit talaga.
Kaya tara, ano pang hinahintay natin? Tara na at libutin na natin to. At bukod dito sa paayahayan dito sa Bulod, meron pa ako dito guys na ipapahita sa inyo. Ito yung the campsite. Katabi lang nitong paayahayan sa Bulod. So bago tayo makapasok doon, meron tayo ditong dadaan ng footbridge. At ito yon. Tara at pumanhik na. Excited na rin ako makapasok doon sa loob. Sa unang pagkakataon, nakakakaba talaga. Talagang yung pa ako dito kanina is talagang nanginginig kasi first time ko makapaglakad sa ganitong hanging bridge. Pero naisip ko naman, okay naman yung tulay. Matibay naman yung pagkakagawa at talagang solid. Kaya hindi ko na ininda yung takot ko. Basta ang importante makapasok na tayo dito sa loob. Ang ganda dito guys, grabe. Pasyal ko kayo dito sa looban. At nandito na nga tayo guys sa loob mismo ng campsite. So ito yung bungad kapag kakapasok nyo lang galing dun sa may footbridge. Wow. Hindi tayo punta. Mas tanaw natin dito guys yung
yung Mayon Volcan dito sa campsite, dito sa may side na to. Oh, ang ganda. Uy, ito pala yung the campsite. Narating din kita. Nandito ka lang pala. The campsite. Alright. At yun na nga guys, pagpasok ko nga dito kanina, amis na amis kasi ako kasi ito pala yung lugar ng campsite. Ito yung nakikita ko sa online. Tapos first time ko makapasok dito ngayon. Kanina habang nagbo-voice over ako, sinasabi ko na going tayo dito dahil alam ko na kasi yun nga sinasabi ko sa voice over na going na tayo dito. Pero nung nagbi-video ako ng araw na to, hindi ko alam na ito pala yung lugar na yun. Ito pala yung campsite na sikat dito sa lugar ng Ligao. So kung pupunta kayo dito, puntahan nyo lang tong barangay nila. Barangay Amtik, Ligao, Ligao, Albay. Alright? At kung nais mong mamasyal dito o kasama yung mga barkada mo o yung mahal mo sa buhay, siguraduhin mo na may dala-dala kayong power bank or fully charged yung battery mo kasi wala ditong kuryente. Then sa gabi, tanging yung solar power lang yung yung nagpapailaw sa mga ilaw dito. At sa mga tutuluyan naman, meron naman dito mga kubo na pinaparent nila. So mura lang naman yung rent nila. Hindi ko nasasabihin yung price kasi baka nagbabago yung price every month or every year. So yun, try mong mamasyal dito kasama ng mga barkada or mga mahal mo sa buhay. Dito, mararamdaman mo yung peaceful ng buhay. Tapos, ang dami ka dito marirealize. Then, kung halimbawa naman kasama mo yung mahal mo sa buhay o jowa mo, napaka-romantic ng ng bawat sulok ng lugar na to. Kaya alam nyo guys, sa realization ko, yung mga ganitong pagkakataon dapat hindi pala natin sinasayang kasi yung oras hindi na natin kayang ibalik. Kaya yung mga katulad nitong mga magagandang pasyalo na to, dapat tinitik advantage natin to habang kaya pa ng ating katawan. Oo, medyo magastos nga, pero yung pera kasi bumabalik naman pero yung oras at panahon, hindi mo na yan kayang habulin pa. Kaya hanggat may pagkakataon pa, i-take advantage mo na. Kasi diba dapat, lahat ng pagkakataon dapat ginagrab natin. Lahat ng magagandang pagkakataon, dapat ninanamnam natin yan. Kasi ang panahon lumilipas, ang mga pagkakataon at opportunities, hindi na natin yan kayang balikan kapag yan lumipas pa. Kaya hanggat andyan, nariyan ang opportunity, grab na natin yan.